Ngunit hindi sakop ng pag-file ng SALN ang naglilingkod sa honorary capacity o mga taong nagtatrabaho sa gobyerno ng walang service credit at sahod. Pati ang mga may possession title na labor o mga taong ang trabaho ay nakasalalay lamang sa pisikal na lakas upang makapagsagawa ng manual labor. Hindi na rin kailangang maghain ang SALN ng mga casual o temporary workers o mga taong inupahan upang gawin ang trabahong hindi itinuturing na kailangan para sa karaniwang operasyon ng opisina. Ang SALN ay dapat ihain ng mga newly hired na kawani sa loob ng 30 araw mula sa date of assumption of office o sa unang araw sa trabaho o serbisyo. Kailangan ding magpasa ng SALN ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno bago o sa ika-30 ng Abril ng bawat taon, o sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pag-alis sa serbisyo o huling araw sa opisina. Ang SALN form na inilabas noong Enero taong 2015 batay sa CSE Resolution No. 1500088 ang dapat gamitin para sa pagpasa ng SALN form. Ang SALN ay naglalaman ng mga sumusunod. Ipinapaalala rin na kinakailangang punan ang lahat ng naaangkop na impormasyon sa SALN. Kung hindi naaangkop ang mga ito, dapat itong lagyan ng N/A o not applicable.